Eto na mga boss, kakapasok lang na balita. Grabe si PBBM, iginante ni Tulfo, binulgar ng ebidensya. Nagulat si VP Sara Duterte. Base sa impormasyong kumakalat ngayon sa social media, mismong si Senator Rapi Tulfo nang nagpakita na dapat nang maglagay ng CCTV sa loob ng mga eskwelahan matapos ang pagtaas ng kaso ng bullying sa mga estudyante para makita na sa kamera ang loob ng klase. Nirereklamo na kasi ng mga magulang ang mga guro, sila paminsan sa mga school lang nang bubuli. Palibhasa daw kasi maliit ang sahod sa pampublikong paaralan, kaya kailangan na silang dagdagan. Kung di sana sinayang dati ni VP Sarang budget sa edukasyon, marami pa rin sanang pondo ang DepEd. Kaya ito, sabay-sabay nating panoorin kung paano si President BBM grabe ginante ni Senator Rapi Tulfo. Binulgar na ang ebidensya. Nagulat si Vice President Sara Duterte. Tara, panoorin natin to. Yung CCTV na suggestion po ni Senator Tulfo, would you know how much we would need for that? Kaya ba yan ng budget natin, Well, Senator Win? Mr. Chairman, yung mga nakausap ko, nung that time, no, yung mga, kasi tumingin rin tayo ng mga best practices, yung mga nakita naming may CCTV, kinukuha nila sa MOU nila, kaya naman. Pero hindi, of course, hindi, Chairman, hindi per floor o hindi marami, no? At least yung mga critical areas, like yung common areas, at yung mga entrance and exits. So, kaya naman. But of course, in a best case scenario, marami talaga, no? But yung enough to prevent or to at least help them with their disciplinary actions. Pero ang suggestion ko, Mr. Yes, Chair, Senator Rafi. every room. Kasi yung bullying ko minsan nangyari sa loob mismo ng classrooms. Mm. And then pangalawa, binibideo pa ng mga estudyante. So dapat yung mga estudyante, ipagbawal na yung pagdala ng cellphones. Dapat isurrender sa teacher nila once they get in the classroom. Isa pa, Mr. Chair, meron ba kayong data na ilan ng mga estudyante nagpakamatay dahil biktima ng bullying? That is getting serious, I think. The numbers are getting higher. They're not getting lower. Attorney, do you have those figures? Yung teen suicide because they're victims of bullying? Thank you for your question, Sen. Tulfo. Mr. Chair, if I may respond that currently we're still finalizing and validating yung mga data po natin from the field, but we will submit naman po in the report. So ang tanong ko pala, Mr. Chair, so ano yung plano ninyo? Kasi nandiyan yung data, tumataas eh. Ano yung plano, programa meron kayo para dito, how to solve this problem na tumataas yung suicide sa mga estudyante na nabubuli? I know, aware na kayo, di ba? So ano yung plano ninyo? Thank you, Sen. Tulfo. To respond to that po, so we're looking at it from a learner protection standpoint and yung learner well-being standpoint po. So on the learner well-being side, ayun po, na-mention din po ni Sen. Win kanina po yung additional school counselor associates po natin. So they will be able to help and give psychological first aid where needed po. Additionally, on the learner protection side, we are capacitating po yung mga learners po natin. And it's not just na parang malaman nila about their rights. So it's also for them to help them po na identify yung mga red flags ng pagbullying and of course yung parang halaga po nila. So we're doing that classroom-based discussion po para talagang it's teachers with the students talaga po to learn about this. Would you agree, ma'am, yung suggestion ko rin kanina na dapat merong child psychologist na umiikot sa bawat eskwelahan para bibigyan ng lecture hindi lamang sa mga guro, kundi maging sa mga magulang at sa mga estudyante na rin. Na para malalaman nung child psychologist na ito yung mga tipong nabubuli na and then it will raise red flag, imporma agad yung authorities. Is that doable? Thank you po, Senator. For this, I think we support naman po that initiative po. But in terms siguro po of the capacity na ng barangay to be able to do that, parang I guess something that needs to be studied further po. Additionally, what we do din po since ayun nga we have lack of guidance counselors po nationwide, we are also partnering po with NGOs, CSOs, other organizations to provide this psychological and mental support po. Isa pa to, pasintabi sa mga guro. Hindi lamang yung estudyante, kapag estudyante nang bubulian, kuminsan teachers mismo nang bubuli ng mga estudyante.
Pag hindi maganda ang grades, hindi magandang performance, hindi naka-recite, inaantok, bubulihin, papagalitan, papahiyain. That happens. Pag walang pambigay ng contribution para sa electric fund, papahiyain. Yun dapat pinagtutunan nyo rin po ng pansin. Are you aware of that problem, ma'am? Sa DepEd? Thank you very much, Sen, for that question and raising that issue po. So we are aware of some cases po that involve po yung ating mga personnel po sa ating schools. Additionally po, just to clarify, I guess, yung sa bullying po kasi natin is peer-to-peer po. So estudyante sa estudyante. No, yeah. Well, we're talking about bullying in school. Isama na natin yung pambubuli ng mga taong hindi lang kapwa niya estudyante. Kaya nga, doon papasok yung merong CCTV sa bawat classroom because there were so many instances in the past. In fact, nag-viral pa nga ako dito, Mr. Chair, years and years ago. Talagang sumikat ako ng gusto. Yung teacher, sobrang pambubuling ginawa niya sa kanyang estudyante. Nabaliktad pa si estudyante. And it happens, and it's still happening. So kung meron tayong CCTV, then si teacher, mag-iingat. Diba? Alam mo, yung bata, medyo malikot. Papagalitan, papaluin, papahiyain. Nangyari yan, di ba? So with the CCTV camera in every classroom, that will prevent bullying not only from among the students, kundi maging sa teachers na. Pasintabi again sa mga teachers, wala na akong mabanggitin. Pero it happened many times. Meron pa nga dyan yung estudyante na bully ng isang guro. And then bandang huli, si estudyante at saka magulang pa niya ang nakasuhan. Kasi kinampihan ng DepEd si teacher. I still have that case. Di ba? And kasi sabi niya, ang pinag-usapan lang daw natin dito dapat yung bullying ng student to student. No ma'am, bullying is bullying. Pambubuli din mga estudyante, mas matindi nga yung bullying ng teacher eh. Kasi it leads to suicide. Ilan na? 4 na estudyante, alam ko, nag-suicide dahil pinapahiya ni teacher. Pinapagalitan ni teacher. Diba? Tapos kuminsan sa social media pa, kinukutsa ni teacher. Mas matindi yun. So dapat in all levels, wag lang sa kapwa estudyante, kundi maging sa teacher. Even dapat pati sa bahay. Kasi, Mr. Chair, kuminsan may mga estudyante, maging sa bahay nila, nabubuli sila mas nakakatanda sa kanila. So dapat pangkalahatan ng tingin natin. Look at the big picture. Wag lamang itong dito tayo. Diba? Yung welfare ng bata as a whole in his her community. Yun. Thank you, Sen. Ito pong, like kayo po sa DepEd, nung nakita nyo yung video, ano yung naging reaction po ninyo? Na-identify nyo kaagad kung anong eskwelahan yan? In-identify ba dun sa video ko nung school? Or na-research po nyo kung anong eskwelahan yon? Na-identify po yun, Mr. Chair, dun sa comments, dun sa pagkaka-post. Pag may nakita ho kayo po bilang RD, ano yung naging reaction po ninyo nung nakita nyo yung video? Immediately we call the attention of the division office. And expected na the next day papatawag na niya yung mga bata, yung mga magulang. Pinapatawag po ba yung magulang? Yes, Mr. Chair. Actually, hindi na po inaantay yung next day. Right after we discovered it, ay pinatatawag agad. Okay. Before I ask my colleagues for their question time, ako po, curious lang po ako dito. Ano yung pinagawayan nila? As per report po ay may itinagong gamit yung nabully, gamit nung nambully, kaya yung useful na nainis yung bata, kaya although later on we found out na merong pang previous instance na the same bully ang gumawa. Opo, actually nakita natin yan sa video na pinakita ni Senator Tulfo na parang may isa pang video, no? Tama po ba? To be exact po, 3 video na yung 3 instances. Sino yung nagpo-post? Barkada niya? Ito pong huling case ay yung mismong tatay nung victim, nung nabully. Pero yung kumuha po nung video ay estudyante. Estudyante po yung kumuha ng video. So, alam nila na may kumuha ng video na estudyante, hindi kasama sa mga nambubuli, na hanap ng magulang nung nabubuli at pinost para lang ipakita na nangyayari ito. Yes, Ganun sir. po yung nangyari. Ang kumuha po nun ay from the other section.
another section. Okay, sige. Senator Erwin. Thank you, Mr. Chair. Doon po natin makikita, Mr. Chair, na itong Anti-Bullying Act natin ay walang saysay. At kailangan siguro talagang reviewin ho ito, palitan. Imagine that, 3 beses pa ho pala lumabas yan, tsaka tayo kumilos. Kung hindi pa nag-viral, paano po kung yung bully, mahina-hina ang loob, at ika nga kinitil niya yung sariling buhay niya, gaya ng kwento ni Senator Raffy. Paano ho yung ganun? I mean, may problema ho talaga tayo, di po ba? Lalo na ho kayo dyan sa Region 1. Kailangan pa bang ibang section ang kumuha? Tapos ginawang content? Masaklap pa noon, ginawang content po eh. Wala malang nakamonitor sa inyo dyan sa Ilocos Sur, sa DepEd Region 1, sa PNP, MSWD, Narbacan, wala kayong nagawa. Imposible hindi nag-viral ito, PNP. Kayo, narinig na natin yung action ninyo, tinawagan ninyo ang school, di ba? Kayo sa PNP, kailan nyo nalaman? Anong action ho ito? Anong ginawa ninyo? The Honorable Chair, sir, and the respected members of the Honorable Committee. Yes, sir. For the record, sir, nalaman po namin ito nung nakita po namin yung video that was already February 19, sir, nag-viral na po. And it happened a day before February 18. Ngayon, sir, nung gabi po ng February 19, nakita po namin yung video. And then, as the Provincial Director of Ilocos Sur Police Provincial Office, I immediately called the officer in charge of Narbacan Municipal Police Station to look into this matter because it involves children. And we have established a process for section in the municipal police stations, which is the Women's and Children's Protection Desk, na sila pong magkikater sa mga insidente na ganito po. Although it is bullying, it is still entails children. That is why we have to investigate and to inquire on this matter. So nung nung nag-usap po kami ng aking OIC po, ay nasabi na rin po niya na nalaman na rin niya, and he has already directed the Chief of the Women and Children Protection Desk section of Narbacan Police Station to coordinate with the school as well as the as well as po si Ma'am MSWD para po mag-imbestiga na po ito, sir, kasi very alarming po ito, sir. That was February 19 gabi po. So yun po ang unang pagkakaalam namin, and we have taken that action. And then the following day, sir, first hour in the morning, together with our MSWD, the Chief of Police, and then our po WCPD personnel, nagpunta na po sila po sa Kinarayan Elementary School to inquire on that matter and that unfortunate incident. Those were our actions taken, sir. And then series of actions taken na po in coordination po with our MSWD and the PNP, sir. Kayo sa MSWD, ganun din nung mag-viral na tsaka kayo kumilos? Ang question ko lamang ho kasi dito, paano kung mahina-hina ho loob ng mga bata na involved, yung mga usong-uso ho ngayon, di po ba? Taking their own lives, lalo mga kabataan. Kailangan pa mag-viral? Wala kayo na monitor? Maliit na bayan lang naman ho yan. Maliit naman na lugar na yan. Hindi nyo na monitor yan? O MSWD? Good morning, Mr. Chair. Bale po, hindi po kasi yun na-report po sa amin at hindi po kasi namin nalaman yun. Wala po. kayong mga social media sa MSWD? Wala na Facebook? Wala? Meron po, Mr. Chair, Meron pero din. hindi po kasi na lumabas kaagad po. So, nangyari po yun nung February 18 po. So, nung pagkapalabas po ng video po na yun nung February 19 po, yun po yung kinaumagahan po, saka po kami nag-action po kaagad. Kasi hindi po kasi ni-report ng school po sa amin yung incident Yan po. nga po yung problema. Reactionary ho tayo, Mr. Tolentino, Aquino. Because nandun pero yung prevention na sinasabi na hinahanap natin, wala. Yung tanong ko, yung isa pang tanong kanina ni Senator Bam, ito ho ba, pag nabalitaan ninyo, pinapatawag ninyo ang parents, attorney request, so ano ba talaga ang SOP dyan sa DepEd? Pinaubaya ho namin sa inyo ito na kayo ho mag-implement nito, mag-execute nito. What's happening? May bully. So, nabully ako ngayon. Ako nabully ho ngayong umaga. Naalaman ni teacher anong action.
psychosocial, patawag sa guidance. Bakit hindi patawag agad yung parents na nang bully sa akin, parents ko, para kausapin? They did that sa ibang bansa po. Kaagad pinapatawag ang magulang, lalo sa public schools, para masabihan na warningan niyo yung anak niyo kung hindi merong kaakibat na parusa. Ano ba talaga ang proseso, Attorney Requesto? Thank you, Mr. Senator. Yes po. So aside from the fact na binibigyan po natin ng psychosocial support po yung mga bata natin, any learners affected po here, we also ask for the parents to come in naman po para ma-discuss na kaagad po yung incident po. Mr. Chair, pwedeng Yeah, maki-interject. go ahead. Mr. Chair, We'd like to acknowledge Senator Gatchalian, Yeah. Senator Rafi. with the indulgence of Senator Erwin. Yeah, marami naman ganung insidente ng pambubuli. Sabi nga natin kanina, nagiging bully capital of the world tayo. Suggestion ko lang sa PNP and DILG and DepEd siguro, yung sinabi ko kanina, is it possible, doable, feasible na yung PNP tutulong at magposte ng mga uniformed policemen sa bawat eskwelahan? Because that would be a very strong deterrent. Kasi kahit na sinong estudyante mabubuli, pag nalaman o sa labas may pulis, pag may ginawa kaming kalokohan, dadamputin kami, etc. Hindi ba naisip yan ng DepEd? Is that something na pwedeng gawin siguro? Sir, Kasi sa ngayon kasi tanod di ba? Alam ko sa opening ng school, yung DILG magpapadala ng mga pulis. Opening lang yon. After ng opening, kinabukasan, tanod na. Anong nagagawa ni tanod? Hindi kinakatukutan ng mga estudyante ng tanod. Pero pag pulis, naka-uniforme, respeto yung mga estudyante one way or the other. Tama? Is that something doable? uh, Regular na, hindi yung one time, big time. yes, sir, the Honorable Chair, sir. Thank you very much for that comment, sir, and we'll abide by that one, sir. And actually, sir, after the incident, sir, we have already strengthened our police presence in schools. I have directed all chief of police to coordinate with all the school heads in all schools in the whole province of Ilocos Sur from And not only in Ilocos, School, Mr. Chair, no? Yes, I sir. mean, what I'm trying to say is nationwide na, siguro yung DepEd, gagawa kayo ng MOU with the PNP o DILG. Now, nationwide. Nakikita ko nga dyan, Mr. Chair, Senator Erwin, 7-Eleven, binabantayan ng mga pulis na uniforme. Ano meron 7-Eleven? Ilang 7-Eleven ang daanan ko, may mga nakatayong pulis. Yan pa kay eskwelahan at mga batang estudyante ang puprotektahan. So, siguro pronto kilos na tayo, ano? Diba? If I may, Mr. Chair, Senator Tulfo, for this po, we have had initial discussions already with the PNP last year po. So we met with them to discuss possible, yun nga po, yung MOA or MOU to strengthen po yung partnership with the PNP with regard to this po. Thank you, Senator Erwin. Thank you. Let me just add, Senator Bam. Ito pong Section 12 na revised IRR ng anti-bullying po natin, nakasaad ng aksyon ng disciplinary authority gaya ng investigasyon ay magsisimula lang. Tama po ba, attorney? Magsisimula lang kapag may nag-file ng complaint o nag-file na yung estudyante ng complaint. Pero pag hindi nag-file, which alam natin yung nabubuli, hindi nagre-reklamo. Wait lang mga boss, kung nakaabot na kayo sa part ng video na to, baka gusto nyo munang mag-subscribe sa bago nating YouTube channel. Doon na kasi tayo mag-upload ng mga reaction videos. Nakapin sa comment section ang link. I-click nyo lang para makapag-subscribe. Pag nakapag-subscribe na kayo, i-comment nyo lang ang location nyo para ma-shoutout ko kayo pag nag-upload na tayo doon ng video. Tara, tuloy na natin to. Dahil natatakot na resbakan siya bukas, bubugbugin na naman siya, kaya walang complaint. Bagamat may nagsumbong sa teacher na kaklase o ibang section, ma'am, si ganito binuli. Wala pong aksyon. So hindi siya proactive, attorney. Hindi po mali na pwedeng, di ba pwedeng mag-initiate na ng motu proprio na investigasyon ang teacher o ang eskwelahan kapag may nagsumbong bagamat yung biktima hindi nagpapile ng complaint. Ayon dito sa Section 12 kasi ng revised IRR ng anti-bullying, Mr. Chair, kailangan mo nang may sumbong, may complaint. Kahit na may na-witness ng teacher, kahit na may nagsumbong na ibang bata sa ibang section, hindi kikilos, hindi gugulong. Yun ho ang kailangan natin gawin. Yes, Mr. Chair, that's what it says Doon sa Section 12,
na hindi magsisimula ang investigasyon kung hindi magpa-file ng complaint ang estudyante na biktima. Kailangan siya muna. So, hindi po siya proactive, Mr. Chair. Kaya, suggestion siguro, kung may matanggap na po tayo na reklamo, may bulong, may sumbong, may tip, kumilos na po siguro. Di po ba, Attorney Request? What do you think? Thank you, Sen Tulfo, for that, Mr. Chair. If I may, siguro to provide clarity as well sa ating revised anti-bullying IRR, meron naman din po tayong what we call yung upstander. So ito yung mga nagre-report po na hindi naman siya yung directly na biktima po. Let me clarify kailangan ba merong complaint bago kayo umaksyon or pag may nakita yung mga teacher, they can act on it already? Thank you, Mr. Chair. So for this naman po, provided there are already what we call yung precursor acts to bullying, this is also in our revised IRR po, then we can investigate already. So kung may makita yung teacher, kunyari, yung nakwento ni Sir, ni Mr. Aquino dito, yung teacher, may nakitang nangyayari, unang-una dapat tinigil yon, no, unang-una. Pero pangalawa, let's say, nangyari na, narinig niya, the teacher can act on it or kailangan maghintay na merong estudyante, magulang na mag-complain? Hindi, di ba? No, Mr. Chair, that's correct. So the teacher themselves can already start yung preliminary, an investigation. Fact-finding, Yes, yes. po, fact-finding po. And then si teacher can already report this to yung school head so that ma-actionan na po Okay, kaagad. thank you. Mr. Chair, kasi yung dun sa case na ginawa po namin sa story, yung estudyante po ang unang kumuha ng video. And I believe na monitor po yon ng mga ibang estudyante. May naka-monitor din ibang teacher. Unfortunately, hindi po umaksyon ang school kaagad. Hindi man lang tinawagan kaagad ng atensyon ng teacher yung mga bata. Doon nagka-problema kasi nakunan po ng video ng bata sa cellphone, yung away, yung bugbugan sa classroom. Doon pala, tapos may sabi po ng isang parent, alam ng school na may nangyaring ganun. Parang sinabi lang, oy, wag kayong mag-aaway-away dyan. Ganun lang ho Wala ho yung, wag kayong mag-aaway-away. Yun lang po. Kaya nasundan pa ng pangalawa, nasundan pa ng pangatlo. Sabi ko nga, kagaya ngayon, uso ho ngayon yung mga kabataan natin na they take their own lives. Paano yun kung mahina-hina? Mabuti matibay-tibay po yung loob ng mga bata, di po ba? Mr. Chair, Senator Erwin. Go ahead. With the Senator Tulfo. Senator Rafi. That's why yun sa proposal ko, total ban na lang sa mga cellphone, sa mga bata. Kung kailangan nila ng cellphone in school, siguro isurrender sa teacher. And then pag-uwian, siyempre baka tatawag yung mga magulang, tawag sundo, saka isoli. And then number 2, maglagay ng CCTV sa bawat classroom. Is that doable? Sa lahat ng sa loob ng campus? That will prevent or will be serve as a deterrent. Tama? Am I making sense to you? Mr. Chair, to Go ahead, respond Attorney to- Requesto. Yes po, to respond, Sen Tulfo po. This actually aligns also with yung piniprepare po namin na policy on the safer and more secure learning environment po. So in that policy we are crafting, it aligns po with yung suggestions po ninyo, Sen. Okay, Well, isa pang suggestion. Go ahead. Sa PTA, ako mainit ang ulo ko niyan sa PTA na yan Time immemorial, palagi nagsusumbong yung mga magulang. Imbis na pag-usapan yung academic performance ng mga bata o yung o dili kaya yung pambubuli sa mga anak nila, puro project. Kulang na lang, ilagay ang flood control doon sa loob ng eskwelahan Hindi nga totoo, Sir, Mr. Chair. Puro yan, walang, I swear. Every single year, pag nagpatawag ng PTA si principal, first agenda nila ay anong pwedeng i-project dito? Electric fan, walang kamatayan na electric fan. Imbis na yan pag-usapan yung how to prevent bullying in school. Maglagay ng mga telephone number, cellphone number na madaling tawagan. Pag merong kayong alam na binubuli dyan, call this hotline. O punta agad kay guidance counselor. Diba? Wala kayong mga ganun Wala, diba? Pustahan tayo sa PTA. Pumunta ka na ngayon sa PTA. Pinag-usapan project. Totoo, Mr. Chair. Every single PTA meeting, walang palya. Talagang project ang pinag-usapan. Ito ma'am, gusto kasi natin zero bullying policy, di ba? How do we go from bullying capital to zero bullying policy?
So unang-una yung preventive, 'di ba? Mahalaga 'yan. Dapat alam ng mga tao na hindi dapat 'to ginagawa. May mga bata dun sa video, nakatingin lang habang may kaklase silang binubugbog. Dapat hindi ganyan yung kultura natin. Yung kultura dapat natin, we step in kapag merong, 'di ba? Senator Erwin, Senator Raffy, pag may inaapi, we step in right away, 'di ba? Kapag may napeperwisyo. Unang-una. Pangalawa, yung penalty. Kung walang penalty kasi, tuloy-tuloy 'yan. Tuloy-tuloy. Now, of course, the right penalty for the right offense, no? Dapat may ganong klase 'yon. And dapat mabilis. Hindi pwedeng umabot ng ilang linggo. Dapat alam kaagad natin pag may nakitang ganyang klaseng activity or ganyang klaseng violence, karahasan, dapat agad-agad may aksyon tayo, no? So, this is what we need to see, no? And then yung parents, the parents need to be involved here. May nag-suggest online na baka daw yung magulang kailangan rin i-penalize kapag yung mga anak bully. Hindi ko alam kung pabor po kayo doon. Pero may nagsabi, dapat yung magulang kasama dito sa ipe-penalize. Hindi mo naman pwedeng isuspend o i-expel yung mga magulang. Pero, di ba? Meaning, it's a shared responsibility of everybody kapag may nakikita ho tayong ganito. Now, alam ko may mga preventive measures kayo na pag-uusapan, pero hindi ho ba parang kulang? Parang kulang pa no? Ano po ba and we will get to Miss Bermundo later, no, yung kanilang ginagawa sa Batasan Hills. Pero at your level sa national, sapat na po ba yung bagong DepEd order? Sapat na po ba yung hotline? Is that enough or ano po bang hinahanap ninyo para ma-address natin tong problema? Mr. Chair, Yes. Bossing. Tama ka, Mr. Chair. Dapat may parusa sa mga magulang. When I say parusa, siguro community service. Siguro sila maging janitor sa school. Sila maglin sa school. Silang gagawa ng mga kung ano mga project sa school. Ito mga magulang na yung mga anak nila, hindi nila kayang pigilan at nambubuli palagi. So para pag uwi ng bahay, yung magulang, papagalitan yung anak na nambubuli. Paparusahan din niya. For me, it will work. Am I right, Attorney? Attorney, go ahead. Thank you, Mr. Chair, Sen Tulfo. First, siguro po, I'll respond to yung mga points po that you mentioned po. With regard to yung parang encouraging po our students to report, to be more active po, what we're doing at the national level and cascading naman po to our field offices is to provide capacity building, not just for the teachers but also our learners po, so that we can encourage yung pagiging upstander po nila such that they step in and intervene and report. Sorry, upstander. Yes po. Hindi lang bystander, no? So pag bystander, nanonood lang, kapag upstander, may gagawin ka, poprotektahan mo yung mga napeperwisyo. Tama po ba? Is that the meaning of upstander? Yes po, that's correct po. Also po to encourage yung help-seeking behavior po such that hindi na lang po parang to encourage our students to report yung mga incidents po na nakikita po nila. So that's on the capacity building portion po. With regard to yung sa parents naman po, we are currently crafting a program po for the parents kasi nga po we recognize the insights dun sa EDCOM 2 report that are saying that we need to capacitate din po yung mga parents more in terms of the prevention of bullying po. So currently po we are crafting a program so that we can help yung ating mga parents po to be able to identify yung red flags, to be more present po sa Well, yung isa lang i-raise ko rin, no, marami sa mga bully, may nakikita rin silang behavior sometimes, no, sa mga magulang nila na hindi maganda, ginagaya nila. 'Di ba? So, anyway, kailangan sigurong pag-isipan 'to kasi baka naman sa bata mag-retaliate sa bata yung mga magulang, no? So we have to check. Let's see. But definitely mahalagang involved sila, no? Involved sila. Of course, may mga magulang naman na mababait talaga, maayos yung mga anak. Sometimes ganoon talaga yung behavior. Pero alam ko may pag-aaral, 'di ba? Na tama ba 'to, Miss Riz? Yung mga bully, usually meron silang minomodel na behavior sa mga parents nila, sa mga nakikita nila, kaya nagiging ganyan rin yung kanyang disposition, no? Sige, Senator Tulfo. Pahabol ako, Mr. Chair. Matanong ko lang si attorney. Sabi niyo, marami kayong mga programa, mga pwedeng tawagan. Pero meron ba kayo hotline? Wala ako naririnig na pwede silang rekta, mag-text or text line yung bata. Yung suggestion nga kanina ni Senator Raffy na hindi na kailangan magpakilala.
kunwari may nag-text, DepEd, help, dito sa school namin. Di ba pwedeng tawagan kaagad ninyo yung regional office ninyo? Oy, puntahan mo doon sa school, may binubuli doon at mag-imbestiga. Can you do that? Mas mabilis siguro yung suggestion namin sa inyo na meron kayong text line. Text line na lang po. Hindi na kailangan para yung ginawa na isumbong mo sa Pangulo. Ganon din yung gagawin ninyo. Isumbong mo sa DepEd, di ba? Meron kayong number, 3 numero, 143 o ano ba yun, 67, yung mga madaling matandaan ng mga bata. Mr. Chair, thank you po, Sen Tulfo. For this, we do have an existing Learners Telesafe Contact Helpline po, yung LTCCH po natin. Anonymous din naman po yung mga reports. We are also working with the Makabata Helpline of the CWC po for this case. Pero ma'am, mukhang hindi nakakaskid kasi doon po sa eskwelahan, doon sa nangyari yung bullying sa Narbacan. Ha? Kaya nauna pa sa online eh. I think lahat to paskilan ninyo kung meron kayong text line, lahat ng eskwelahan sa buong Pilipinas, lagyan na ninyo ng text line, lagyan nyo lalong-lalo na kung kayo ay nabubuli, tumawag or text sa ganito. Safe ito o hindi namin ibibigay ang pangalan ninyo. Kasi wala po doon sa kanila, wala ho yan, di nakarating sa kanila. Pero pag nilagyan ho natin lahat ng public school niyan na may ganung number na helpline or text line na confidential, I'm sure uulanin ho kayo ng text. Thank you, Mr. Chair. Yeah, yun yung suggestion ko kanina. Dapat sa bawat classroom meron. Saka yung numero 2 o 3 lang, wag masyadong mahaba. And then, isa pa importante rito, Mr. Chair, yung mga bata, tinuturuan sila siguro sa classroom everyday. Ni-remind kung kayo nabubuli, ito yung dapat gagawin nyo. And then pangalawa, like again, babalik ko sa PTA, siguro pag tuwing magkaroon ng PTA meeting, may kasamang psychologist doon para turuan yung mga magulang ng teacher how to spot a child that is already being bullied. Diba? So, kasi siyempre, mga psychologists, mga experts yun eh. So, tayo, ordinary na tao, hindi natin alam kung yung bata ba ay nabubuli na o hindi. Pero pag yung isang child psychologist, alam na alam niya kung itong batang ito may problema. Pwede sa bahay man o dito man sa school. So, that is something, program na dapat i-implement nyo. What do you think? Am I making sense? Mr. Chair, if I may respond to Sen Tulfo po. Thank you so much for your suggestions po, Sen. And I think some of these currently we're doing at a small scale po kasi piloting pa po kami. Pero we'll take that suggestion po and then we'll explore how to further scale up po. Thank you so much. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Rafi. Alam mo yung piloting, I'm always worried kapag an agency says piloting kasi ibig sabihin yan, ang lit ng scale niyan, di ba? So in a few months, we want to follow this up. I won't end this hearing, magti-TWG tayo. Pero in a few months, we want to see all of this scaled up, no? Yung preventive measures, yung pag-organize ng PTA, maging klaro yung ating proseso at yung penalties, yung coordination with the DSWD, with the PNP, dapat klaro yan. Kasi kung next year, bullying capital pa rin tayo, ibig sabihin, we're failing, di ba? We're failing our children kung bullying capital pa rin tayo. And we need to see stronger measures. Now, alam ko na yung presence ng guidance counselors, hindi naman siya nakakababa ng bullying. Tama, di ba? May pag-aaral na ganyan. Kahit may guidance counselors, hindi naman bumababa yung presence ng bullying. Ibig sabihin, the guidance counselor is there for yung aftercare. And mahalaga siya, hindi ko sinasabing hindi mahalaga siya, pero hindi siya necessarily yung pang-prevent. Yung pang-prevent is really the culture of being upstanding, yung culture ng pagtutulungan, yung culture of peace, and yung penalties sa mga gagawa ng mga gantong klaseng activities, 'di ba? Gantong klaseng action, yung penalties kailangan malinaw at mabilis yung action, 'di ba? So yes, mahalaga yung guidance counselors. In fact, for in our mental health law, mahalaga 'yan and importante 'yan. But hindi siya necessarily yung sagot dito eh. Baka iba yung sagot dito, no, attorney. Senator Gatchalian has an opening statement. Thank you. Go ahead po and go ahead with your questions. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I'll show a slide lang very quickly.
and this is from the 2022 PISA report, that kung titignan natin lahat ng 70 plus countries na kumuha ng PISA, tayo yung pinakamataas ng incidents of bullying. About 48% of our students experience bullying in one form or the other, whether cyber or physical. Actually, pangalawang PISA na ito, Mr. Chairman. Yung 2018, ganyan rin. No? Kaya dyan tayo nabansagan na bullying capital of the world because 2 years in a row, tayo ang merong pinakamataas na incidents of bullying in the whole world. So having said that, Mr. Chairman, when I was chairing the Basic Education Committee, nag-conduct kami ng hearing in April 8, 2025. So hindi ho ito bagong problema. In fact, matagal nang nagiging problema ito ng ating mga eskwelahan, ng ating mga magulang, higit sa lahat sa ating mga estudyante. And in that hearing we conducted on April 8, 2025, meron kaming 14 na recommendations. And iba doon ay napag-uusapan natin ngayon. For example, yung ratio ng bilang ng guidance designate. Kasi ngayon, wala tayong guidance counselors. So nag-a-appoint ng guidance designate na teacher, di ba? Pero ang recommendation ng committee is dagdagan, no? Dahil nga dumadamin incidents natin ng bullying, especially cyberbullying. Another recommendation, yung child protection committees, no, in schools, dapat masigurado na nabuo yan kasi in the report of EDCOM, hindi lahat ng schools may child protection committees. In fact, dapat gawin magbigay ng administrative sanction sa mga schools na walang child protection committees. Hindi kompleto yung child protection committees at responsibility yan ng principal na magkaroon ng child protection committee. Ang maganda dito sa child protection committee, kasama rin dito mga parents, kasama rin dito mga teachers. So it's a parang community approach in protecting our children. At kasama rin po sa recommendation namin, pareho kami ni Senator Raffy, yung CCTV. Doon sa hearing, yung mga best practices na mababa or almost zero ang bullying. Ang isa sa mga nakita namin key ay may CCTV. No? So maganda na mabigyan natin o ma-authorize yung mga schools gamitin yung MOE nila para gumastos sa mga CCTV, no? Especially sa entrance, sa mga schools kasi nakakatulong yan. At another recommendation, damihan rin yung discipline officers or PDO1, no? Dahil nga tama ang ating chairman, pag nakasuhan na or may nag-file ng kaso, dapat mayroong disiplinang nangyayari, no? So isa rin sa mga nakita ng EDCOM. In fact, ang EDCOM nag-conduct ng a series of consultation. Kasama pa noon si Senator Sani Angara pa at that time. So ito yung nakita ng EDCOM na kulang ng mga discipline officers. So this year, Mr. Chairman, ang kagandahan naman, ang good news, for 2026, meron 2.9 billion pesos na allocate for school-based mental health program at meron rin tayong 2 billion to hire 10,000 school counselor associates. No? So itong mga budget na ito makakatulong sa nabully at makakatulong rin doon sa nang-bully dahil apparently base sa mga komento ng eksperto, yung mga nang-bully meron din silang mental health issues, no, na dapat rin tignan. Hindi lang ginagawa nila yun dahil natutuwa sila, kundi may problema sila sa bahay, sila mismo naaabuso, no. So kaya importante po yung school counselor associate. So Mr. Chairman, I thank of course the committee and our Chairman Bam Aquino dahil matagal na yung problema to at kailangan talaga mapag-usapan yung reforma na ginagawa ng DepEd at ng komunidad kung paano mabawasan, ma-eliminate, ma-prevent ang bullying sa ating mga schools. Thank you, Mr. Chair. Senator Win, let me, alam ko hindi ka naman resource person, but let me ask a question kasi matagal niyo rin itong naaaral na. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento mo sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.